ma'am, ano po ba ngayon ang problema sa ating mga pagkain dito sa Pilipinas na nakikita po ninyo? Basically, gusto ko po na muna sabatiin lahat po ng Happy Nutrition Month this month of July. Ayun pala. Uy, Yes. tama. July is Nutrition Month. Yes, Okay. ma'am. Maraming salamat po. Ayan, usually po ang mga nagiging problema po no sa ating diet sa mga Filipinos po is yung dami or amount po ng kanin na minsan nagiging misconcept po na masama yung kanin sa diet. Actually, isa po akong parang advocate po ng hindi po masamang kanin. Hindi po masamang pagkain ng kanin. Oo. Nagiging masama po siya kapag dumadami o yung quantity ng pagkain ng kanin. Bukod po dun, no, hindi lang po kanin ang nagigipong mistake din po ng mga pamilyang Pilipino when it comes to nutrition and food. Yung pagpili po ng pagkain. Minsan po, nagmamadali tayong mag-prepare sa mga busy work schedules natin. Minsan nakadepende na lang po tayo sa fast food. Yeah, Yes, di ba po, sa canned goods, sa instant noodles po, para mapabilis po yung pagpasok or pag-prepare natin. Bukod dito, kung mapapansin nyo po, dumadami po yung pagkakaroon ng mga coffee shops. Usually, hindi natin napapansin, di ba po, na madami na po yung naiinom natin pong matatamis at kape po. Or Milk milk tea. Yes, Yun, yun. correct Diba? po Yung milk yan. tea na yan or yung mga milkshake. Yes. Diba? Tapos ang daming syrup pala. Kala Tas mo yun- kape pero ang daming Tapos yung caramel. nauso yung matcha. Ay, parang Yeah. yung matcha mas Healthy healthy, ba talaga naman. yung matcha yan? Or At kung hindi pure. lahat? Kung tama po kayo, ma'am, No? kung pure, healthy po okay. siya. Pero pag Wala nilagyan mo namang ng problema. O ano-ano? Evaporated milk. Hindi na siya. Well, yun na nga po. So what does that say about yung eating habits ng mga Pilipino? Actually po, i-base po natin siya doon sa 2025 na updating nutritional survey po from the FNRI po, ano, para mas maintindihan po natin yung sitwasyon po ng nutrisyon po sa Pilipinas. Actually po, based from the FNRI, 25% po yung stunted po ng mga bata from 0 to 5. At 5.1% naman po yung wasting. Ibig sabihin po, yung payat po niya po ay hindi po siya katumbas or mas payat po siya dun sa kanyang tangkad. At dahil po dito sa food accessibility na meron po tayo na sinasabi nating rampant po yung mga restaurants near po in our working place po, actually po 43.1% po ng overweight and obesity po yung mga adults ngayon. Mas marami. So, mas 43%. mas may pananagutan, sabihin na natin. Pinapagalitan natin yung mga bata, pero tingnan na rin natin yung ating Yung sarili. sarili. Paano ka ba Yes. kumain? At hindi Kaya lang din po dyan, no, madagdag ko lang din po, no. Ayon din po sa survey, 32.6% po ang nakakaranas ng severe food insecurity. Anong ibig sabihin Food nun? insecurity. Paano yun? Miss Apple. Bigyan ko po kayo ng practical example po. Usually po, siguro sabihin natin, safe na po nating sabihin na 3 to 4 out of 10 families po, ay nakadepende po yung pagbili po ng pagkain nila po. For example, ginagamit nila yung credit or loans nila. Pangalawa po, yung insecurity na sinasabi natin, hindi po secured kung saan po nanggagaling yung kanilang pagkain. So, ibig sabihin dahil sa kahirapan ay wala silang pambili Bukod ng po pagkain. dyan, ma-connect ko po yung Nutrition Month team, no? Napakahalaga ng nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi ito po ay nag-uugnay kung ano po ba yung role ni kalikasan para magkaroon po tayo ng sustainable diet. Bakit sa probinsya, alam mo sa amin mga Ilocano, yung pinakbet nasa backyard lang namin. At kahit araw-araw ko kumain ng pinakbet, partner eh. Pero di ba parang tinatanim lang nila yan eh, sa probinsya. Yes. Pero kasi dito sa Metro Manila, para kasi Ipamamalengke mo pa yan. mahirap eh. Paano ka naman magtatanim? Wala ka nang space. Wala ka namang backyard. Hindi naman lahat Oo. ay may malaking lote sa likod, di ba? Oo. Pero naalala mo nung pandemic, maraming naging plantito, Oo. plantita. Pwede ka nagtanim magtanim ng bigla mga kahit kamatis ano man siguro, lang. kalamansi. Yun yung mga Wow, pwedeng mga kalamansi. paso-paso lang. Oo, kalamansi. Oo, Yun yung lang. mga sa paso. Opo, Oo, yung mga actually, pwede. ito po yung isang abokasiya po ng ating Nutrition Month team, no? Yung pagkakaroon po ng mga halaman na pwede po nating makain, na pwede po nating itanim lang sa mga paso. Readily available Yeah, siya. oo. Oo, yun na nga. Ano yung mga madali? Kasi yung iba namamatayan eh. Sino kaya yun? namamatayan ako ng kamatis, maganda.
Didiligan mo. Ah. Baka naman di mo Yun na dinidiligan. nga eh. Hindi, parang ano ba yung madaling i-grow? Ayan. Personally po sa amin po, hindi po ako green thumb, no? Pero yung mga kasama ko po green thumb, ang mabilis pong tumubo sa backyard or kahit sa paso, yung mga kamatis po. Oo. Yun nga eh. Tsaka Ano pa? munggo. Opo. At ito Munggo. pong kamatis na to, napakasarap po kapag nilagay natin sa ating mga pagkain, lalo na pong panggisa. Oo. Teka, yung munggo, ang hirap na. Di Hindi, ba pero maliit na hindi. butil-butil Hindi, yun? yun nga dati nung bata ako. Proud na proud ako. Pag May project ako, tayo. nagtanim ako ng Ay, maraming totoo. munggo. Feeling ko naman napaka-productive ko. Yung pala, pag pinagsama-sama wala pa isang platito yun na Pero tanim yung ko. Pero madali kasi. experience. Makikita mo siyang tumutubo, ang saya Diba? tingnan. Pero realistically, ilang piraso lang yun. Oh, pero at least namulat ka, 'di ba? Oo. At after that, pwede ka na mag-graduate sa ibang halaman, 'di ibang ba? halaman, oo. Oo. Ako dati nagtanim ako ng mga herbal naman. Kunyari, basil, ganyan, rosemary, Rosemary. ganyan. At saka kung ano-ano pa. Pwede Nabuhay yun naman sa sila, ano, pwede. partner. Oo. Magano katagal? Oh, nung pandemic. Nabuhay. Oo. Pero yun nga, sobrang busy kasi ngayon back to normal na. Yes po. Hindi na natin maibalik yung parang interest natin sa mga ganyan. Oo, naging oo. face lang siya or ngayon wala dahil busy na lahat, wala na. Oh, Wala face nang nga gaganon. lang siya. Face Yun, lang sa siya iba. talaga. Sa iba. Oo. But right now, what can Filipino families do? Anong pwedeng gawin ng bawat pamilyang Pilipino? Yung abot kaya, practical, para maging mas healthy naman yung kanilang pamilya. Apo. Siyempre, unang-una po, bumili po tayo ng mga in-season po na mga gulay at prutas. Huwag po tayong pumili na mag-plan po tayo ahead ng menu na ganito yung gulay ko, pero hindi naman po abot kaya at hindi natin mahanap po sa ating market. Ano po? Pangalawa po, para din pong matiyak natin po na naibibigay po natin yung dapat na nutrients po for every part of the family is to plan ahead. Ito pong pagpaplano po, no, hindi lang po na ibibigay natin yung tamang sustansya sa lahat ng ating mga pamilya sa isang bahay po, no. Nakakatiyak din tayo na nababudget natin ng husto yung ating amount of money for that week na menu natin or pagkain natin. At saka yung sinasabi nyo po na baka mali rin yung binibili ng ating mga pamilya, di ba? At saka ano yung bukod sa, yung isa wala tayong mahirap gawin yun, yung wala kang pambili in the Yeah. first place. Kaya merong DSWD project Yes na, po. di ba, nagbibigay lang talaga ng pagkain Yeah, oo. para sa mga bata. Pero let's say meron ka namang budget. Ano ba yung dapat bilhin? Okay po. Balik po tayo doon sa Pinggang Pinoy campaign natin. Familiar po tayo doon sa Pinggang Pinoy wherein doon sa ating plate, 1/4 of our plate which will come from your carbohydrates. Yung carbohydrates, ito po yung Ano yun? ating kanin, Okay. yung ating root crops na nagbibigay ng sapat na enerhiya. At yung 1/4 po nito, ito po yung protina. Pag sinabi nating protina, hindi naman po porket ay nakalagay po doon ay karne, manok, dahil alam naman po natin yung presyo ng bilihin sa karne. Meron po tayo mga protein-rich na substitute kagaya po ng tokwa. Mura lang Pwede pong yun yung tokwa. maging source mo. Yes. Yeah. Meron din po tayong itlog. Actually, yung toka po, maisingit ko lang po, no? Pwede po natin siya ilagay sa, for example po, sahog ng ating gulay. Oo, Pwede rin ginagawa po ko yun. siyang main Yeah. dun sa dish. Oh, di ba sa Chinese? Yeah, Yes. Yung oo. mga Tsaka meron Chinese yung yung parang restaurants. sa mga restaurant, yung parang sizzling nila yung mga tofu. Sizzling masarap, yeah. tofu. Oo, masarap yung ano Oo. nila nun. Ang hirap naman nung sizzling. Tofu na lang. Oh, sige. Oo. Well, pwede mo bang malaman yung mga top nutritious foods na pwedeng ipakain sa ating mga anak? Like, kunyari, ako gusto ko malaman, alam ko yung may go, grow, and glow, di ba? Pero ano ba yung pampatangkad? Kasi mga Pinoy, di ba? Frustration natin, hindi naman tayo lahat Jack Batallones na 6'1", di ba? Then naka-heels ako. Ano ba kami tatangkad? Anong pagkain pampatangkad, pampalakas, pampamuscle, etc.? Balik po tayo dun sa pampatangkad. Baka kasi po, mabalikan ako, hindi po ako matangkad. Joke lang po. Actually po, yung pampatangkad po, hindi lang po din to ito sa pagkain na kukuha po, no? Dito rin po sa genetics natin. So, hindi po lahat ay ganun po kasing tangkad ni Sir Jake. Pero may sinasabi po tayong stunted growth. Salamat po. Yung mga Oo, stunted yan. growth po, ito po yung kakulangan po ng protein at energy. Kapag po sinabi nating protina, not necessarily po, nakakain lang po tayo ng karne, ng itlog, ng isda.
Pero may mga substitutes kagaya po ng banggit ko kanina. At pwede po nating sabihin, pwede po nating isipin lang po bilang magulang po, ano po ba yung nararapat na servings per meal? At least 1 serving every meal po ng ating protina, kagaya ng mga nabanggit ko. Oo. Hindi, gusto ko malaman kung ano ba yung magandang na idudulot, for example, ng kamote, ng yung specific. Isa-isahin po natin. Oo. Root crops yun, di ba? So, Yes pasok po. siya sa So, ano po banana, siya ng ganyan. Go Foods. Oo. Yung Go Foods, ito po yung mga energy-giving foods natin. Kagaya po ng kamote, kanin, tinapay. So, nagbibigay ng sapat enerhiya para po ay kakailanganin natin sa buong araw. Oo. Ito naman, Makat ko lang kayo, sorry. Gusto ko lang isingit na si Manny Pacquiao, nung bata siya, si Nanay Junisha, ay walang ginawa raw kundi pakainin yung anak niya ng kamote. Kamote. Oo. In Okay. fact, nagtinda pa ata siya. Kasi in-interview ko siya before Yeah, kung oo. paano niya pinalaki yung mga anak niya. And sabi niya wala nga silang pera at nahirapang bumili, di ba? Yes. Pero pinakain niya yung anak niya ng kamote. yes. Kaya lumakas at yun nga, naging Manny Pacquiao. Yes. Tsaka sa Cebu, partner, Ano nung dati naman? pumunta ako doon, yung imbis na kanin, ang pinakain sa akin doon during coverage ay parang giniling na mais. Opo. Pero ang hirap lunukin, parang kang lumulunok ng graba. Di ba? Oo naman. Hindi, totoo naman, ang hirap talaga? lunukin dahil ang lalaking butil Oh, eh. yeah. Tapos iba siya. Okay. Yun, yung kamote tsaka yung sa corn as Yun substitute for rice. Yes po, carbohydrates po ang Parehas. binibigay nito. Yes Okay. po. Potato, yung Yun din potato. po ay carbohydrates din po ang binibigay nito po. Oo, kasi Okay, minsan basta sabi root na pag crops. sobra daw Katulad nga naman ng kanin, di ba? Pag sobra. pag sobra po. Bakit kasi lahat ng tao they say, ba't ka pumayat? Kasi hindi na ako nagkakanin. Kanin. Oo. Yun po. Ang nagiging kamalian po kasi po doon, no, yung connotation natin na ayaw po nating magkanin para pumayat. Actually po, ang nakakapag-dagdag po ng timbang natin is yung dami po ng pagkain o calories po versus po dun sa physical activity natin. Ano po, hindi po yan porket madami kasi ako kain kanin, sabihin natin 2 cups, tapos ano po yung ulam ninyo? Ito po ba ay gulay? Ito po ba ay may kasama pong protina? So, wag po nating sisihin lang primarily because of rice. Pero pwede po nating sabihin na limitahan lang po o tama lang po yung pagkain. For example, 1 cup of your rice per meal.